Magandang umaga po sa ating lahat. Inaalam na magsusuray po kayo at amin na natin ang aming mga
kalakpanaw ayo, di kalakan, hintaw tanaman niya. Ingwa mo itenawen, habyay nawen, alyo. Purihan kata Panginoon, makapangyarihan ka. Ang purihan kata Panginoon, makapangyarihan ka. Kuhi Apo Jesus, namimihay anak mo yan. Kung lahat ay tumayo. Maalaga ng tulong, panlinis ni kasalanan ko. Ang purihan kata Panginoon, makapangyarihan ka. Ang purihan kata Panginoon, makapangyarihan ka. Sagutang pagbasa. Filipos chapter 2 verse 5 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Tayo pong lahat. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy niyo po kaming ingatan ngayong araw na ito, Panginoon. Naway matapos po namin ang anibersaryo namin ng matiwasay, Panginoon. Amen.
Praise God, purihin ng Panginoon sa buhay ng mga kabataan at mga bata na ito. Ayan po ay sila-sila lang po yung mag-practice ng sayo ngayon. Yan, maasahan na sila pagdating sa kahit wala na ako, pwede na silang mag-practice. At ayan purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong hapon. Ayan. At ngayong hapon po, ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang ika-3 taon ng ating church at nakakamiss na muli natin nakasama ang ating mother church, ang Castillejos United Methodist Church. Salamat po natin ang Panginoon sa buhay ng nila DS at mga kasama po niya. At ganoon din po sa mga taga San Rafael United Methodist Church. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At announcement po, si Pastor Maguli din pa. Ayan, Pastor, welcome po kayo dito sa ating magdaan. At si Pastor Joe Martin po, nandiyan din po sa kasama at kanya. Si Pastor Ruth, nandiyan din po siya. Ayan. Amen, purihin ang Panginoon. At announcement po natin, next week po sa 14 ay kaugnay po ng pagdiriwang ng ating Holy Week. Sa darating po na 14, Huwebes, Santo po yun, ay meron po tayong Holy Communion po dito sa ating church sa ganap na 8 po ng umaga. At pagdating po ng Friday, Ganes Santo, ay meron po tayong 7 last word po dito din po sa ating church. Hapon po yun. Hapon po yun. Ayan, hapon po yun. At pagdating po ng Sunday, makiki-join po tayo sa United Methodist Church ng sunrise service sa Angeles United Methodist Church po doon. Makiki-join po tayo ng sunrise service po doon. At kasama po natin sila DS at iba pa po yung mga taga-Castillejos United Methodist Church. Ayan po, muli po, purihin ng Panginoon sa ika-3 taon ng anibersaryo ng ating church. Nawa ay magpatuloy tayo sa ating paglilingkod at sa ating paglilisyon na kahit anumang hamon ng buhay ay hindi tayo susuko. Tayo ay magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil patuloy na tayong pagtatagumpay, hindi tayo iiwanan, lalong-lalo na sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. At ngayon po, dumako na po tayo sa ating panalangin. Tayo po ay mo at manalangin. Laki ng Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa hapon na ito, sa iyong walang hanggang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. Salamat Panginoon sa iyong mga anak na narito. At patuloy nga po o Diyos na maranasan ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba na ito. Sa iyo po namin iniaalay ang pagsamba na ito at ang pag-celebrate po namin ng aming ika-3 taon ng aming church, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na kami ay iyong sinamahan sa loob ng 3 taon na ito at hindi mo kami pinabayaan. Kaya naman, Panginoon, naniniwala kami na sa mga susunod pa na taon at susunod pa na panahon ay kami, Panginoon, ay patuloy mong sasamahan, Panginoon, sa ministeryo na iyong iniwan sa lugar na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang iyong ministeryo na iyong nilagay sa lugar na ito. At kayo din, Panginoon, ang iyong mga anak na narito na patuloy na nagpapagamit, Panginoon, para sa ikakalago ng iyong ministeryo. Patuloy mo kami nagpapasalamat sa mga nanay na narito, sa mga kabataan, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Nawa, Panginoon, ay ikaw mo siyang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Ganito, Panginoon, ang nagpapasalamat kami sa buhay ng Castillejos United Methodist Church, Panginoon, na patuloy mo po, Diyos, na ginagamit upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumago pa, Panginoon, para sa iyong ministeryo. Tunay nga po na napakabuti mo sa kanilang buhay. Dalangin namin na patuloy na pagpapala ang maranasan ng bawat isa sa amin. Patuloy na pag-iingat at kagalingan ang patuloy na maranasan
ng bawat isa sa amin. Sa aming pag-celebrate ng aming anniversary, Panginoon, patuloy na maranasan ang kagalakan ng bawat isa. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang patuloy na bumalagitnaan sa bawat isa sa amin, ang patuloy na mag-uumapaw sa puso ng bawat isa sa amin. Gayon din, Panginoon, dalangin din namin ng iyong mga anak na wala man sa mga pagkakataon na ito, saan mang sulong sila naroon, Panginoon, ay dalangin namin ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, ang patuloy na maranasan ng iyong mga anak, at naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan. At nawa, Panginoon, nasaan man sila sa mga pagkakataon na ito, patuloy ka pa rin nilang kilalanin, Panginoon, at patuloy nilang maranasan ng iyong kabutihan sa kanilang buhay. At Panginoon, patuloy namin inilalapit sa iyo ang iyong ministry na iyong inilagay sa lugar na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang naglagay ng ministry na ito dito. Kaya naniniwala kami na ikaw ang siyang patuloy na magpapalago, ikaw ang siyang patuloy na kikilos, Panginoon, upang ang iyong mga anak sa lugar na ito ay makakilala, Panginoon, at ang mga anak mo, Panginoon, na nanlalamig sa mga pagkakataon na ito ay manumbalik pabalik sa iyo, Panginoon, at patuloy na ikaw ang siyang kilalanin na Diyos sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay, hanggang sa kami, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, sa aming pagsamba at pagpuri sa iyo. At nawa, Panginoon, patuloy mo nga po, Diyos, na turuan ang aming puso, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay hindi susuko, Panginoon, sa anumang pagsubok na aming maranasan, Panginoon, ay hindi kami titigil, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Hindi kami titigil sa pagsasamba sa iyo. Hindi kami titigil, Panginoon, sa pagtungo sa iyong bahay panambahan upang makapakinig ng iyong mga salita. Na siya nagbibigay sa amin ng gabay, ng guidance, Panginoon, nagbibigay ng aral sa bawat isa sa amin dahil lang iyong salita, Panginoon, ang tunay na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa aming pagkikipaghamog, Panginoon, sa takbuhin ng aming buhay, Panginoon. Ito ang nagbibigay ng guide sa amin, nagbibigay ng aral sa amin, Panginoon. At Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang pagsamba na ito. Muli, Panginoon, ito ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pagbasa ng banal na kasulatan. Awit chapter 46 verse 10. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklawan kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayaligman, kahit na sa dagat ang bundok mabuhay, kahit na mangangalit yaong karagatan at ang mga burol mayalig maglingkan. May ilong ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal ng templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tilik ng Diyos lupa'y napaparami. Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at kahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palaso'y madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos na dapat malaman. Dito sa daigdig sa alinmang bansay, ako ang tanging makapangyarihan. Kaya po tumayo. Lucas chapter 19 verse 28 to 40. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na sa Bethphage at Betania sa bundok na kung tawaging bundok ng mga olibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnaw na katali. Hindi pa ito nasasakyan ni naman. Palagin ninyo at
ninyo kinakalag, sabihin niyo kailangan ito ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at nagtagpuan nga nila ang asno. Ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus, samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalag iyan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga barabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan. May inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa bilibis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos. Dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila, ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila ang mga bato na ang sisigaw. Ngayon naman po ay tinatawagan natin si Nag-aalay ng mensahe ng awit. Palakpakan po natin. So magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Happy anniversary po ng ating pong simbahan. At salamat po sa Panginoon dahil pinaunlakan po ang inyong lingkod ni Pastora, ang pamilya ng inyong lingkod. At ngayon po ay dahil ito ay linggo ng palaspas, ang aking awitin ay may pamagat na Kristo Kristo. Sana po ang gitarista natin. Baka hindi kayong matunuhan. Sige po, di ba po, sana naman po tayo, may gitara o wala. Walang problema. Sa buhay mo kung walang Diyos, mamamatay kang tiyak. Subalit manalig ka lamang, buhay mo ngayon'y ligtas. Kristo, O Kristo, siya'y kilala mo ba? Tanggapin mo siya, O Kristo, O Jesucristo. Babaguhin niya ang buhay mo kung ikaw kay Kristo'y mawalay. Kabiguan ang lahat, subalit manalig ka lamang, buhay mo ngayon'y ligtas. Kristo, O Kristo, siya'y kilala mo ba? Tanggapin mo siya, O Kristo.
babaguhin niya ang buhay mo. Salamat po.
Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpapalang hapon po sa ating lahat. Sino po may hawak ng wireless? Pahiram po. Thank you. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Basahin ko po yung verse 10 ng awit chapter 46. Sabi niya, sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Diyos ng tagumpay, Diyos ng biyaya, Diyos ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat sa amin pong pagsamba na ito. Pagsasalamat, pagdakila sa isang Diyos na buhay na sa amin ay gumawa ng kadakilaan. Salamat po, hayaan mo na ikaw ay aming mapasalamatan at sa pamamagitan ng pagsamba na ito, tunay nga pong maranasan ka namin. Salamat sa pagkataon na kami po ay nagdiriwang ng ikatatlong taong anibersaryo ng iyong biyaya sa lugar na ito at sa mga taong ito, sa aming lahat. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. May batang maingay, tabi niyo yan. Ilang taon na po tayo? Yan, 3 taon na. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi parang kailan lang, kaya si Pastor Candoli nandito siya kasi kasama siya sa kasaysayan. Sa lugar na ito po ay mayroong naibangon ang Panginoon ng isang gawain, naging isang simbahan, at tayo po mismo, we are the church, tayo mga tao po, tayo ang simbahan at nagpapasalamat po tayo sa biyaya na tayo muli ay magsama-sama. We're hoping for the best na patapos na yung pandemic at tuloy-tuloy na po. Ano yung tema natin ngayon? Nung una, yung word na ginamit ko ay nagtagumpay. Ano ang kaibahan ng nagtagumpay at saka pinagtagumpay? Yung nagtagumpay, pwedeng nagtagumpay ka kasi magaling ka. Nagtagumpay kami dito sa lugar na ito. Pero pag sinabing pinagtagumpay, mayroong nasa likod ng tagumpay. Ano po ba yan? Mayroong nasa likod ng tagumpay at yan yung sama-sama nating pinapasalamatan yung Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay. Pinapasalamatan natin siya sa kabila ng mayroong hamon, mayroong mga challenges, mayroong pagsubok na dumaan sa atin. Mayroon akong sa pandemic na dahil mayroong pandemic, maraming nawalan ng trabaho, huminto sa pag-aaral, nagsara ang negosyo, nagkasakit. Sabi nila ay naantala ang pangarap. Mayroon po akong idinugtong doon, sabi ko, naantala pero naitama. Ulitin po natin, naantala pero naitama. Kasi yun yung mahalaga kasi palagay natin, walang pandemic, tuloy-tuloy lang. Pero kung mali ang puso, mas mabuti na yung naantala pero naitama. Kasi magpapatuloy tayo ngayon. Super blessed po ako sa inyo. Kanina pa lang sa praise and worship natin. Nakakatuwa, nakaka-bless. Alam mong hinihipo kayo ng Panginoon.
na nagpapaawit, tumutugtog ng gitara. Sabi ko nga, yun palang sapat na. Sa akin po, yun palang sapat na biyaya na nakita natin na mayroong ginawa ang Panginoon. Kasi ang mahalaga na itama ang puso. Pinagtagumpay tayo ng Panginoon sa hamon ng panahon. Yung challenges, hindi mawawala yan. May pandemic man o wala, nandyan yung mga pagsubok, nandyan yung mga challenges ng buhay, pero mananatili na nandyan yung Diyos sa likod natin. Pinapayagan niya tayo na dumaan sa pagsubok kasi mayroong dahilan. Mayroon akong iiwan na isa pang bersikulo, maliban sa Awit chapter 46 verse 10, kasi yan yung tema ng ating quadrennium. Sa lahat ng mga simbahan ngayon na nag-anniversary, yan ang ginagamit na tema kasi yan yung ating tema ng General Conference na hindi naman natuloy pero binaba na rin na Be still and know that I am God. Yun yung tema natin. Meron akong iiwan na isang bersikulo, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Magandang memory verse ito. Ang sinasabi ng bersikulo, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Medyo mahaba ito. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi Kanya susubukin ng higit sa iyong makakaya. Sa halip, mayroon pa. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang inyong mapagtagumpayan. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Yun, isulat ninyo yun kasi gawin ninyong memory version. At dyan ko isang kinuha itong tema natin. Mayroong isang Diyos na nagbigay ng tagumpay. Kasi iniisip ko, hindi lang sa pandemic, kundi sa lahat ng pagdadaanan ng pagsubok, pipilitin mo na kayanin mo. Tama po. Kung may pagsubok, pilitin mo na kaya mo. Total, andyan naman yung pamilya mo eh. Kasama mo sila. Nandiyan naman yung mga kaibigan mo, kasama mo sila. May pagsubok, andyan naman yung mga kapatiran, kasama mo sila. Pero, kung wala ang Diyos, nandyan ka, pipilitin mo, nandyan ang mga mahal mo sa buhay, pipilitin ninyo, nandyan ang mga kaibigan, pipilitin ninyo, nandyan yung kapatiran, pipilitin ninyo, pero kung wala ang Diyos, mahirap. Pero ang Diyos, nangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya itong pinagtagumpayan ay isang gawain ng Panginoon na lagi siyang magbibigay ng tagumpay. Lagi nating isipin, mahirap. Sinong nahirapan na mag-module? Nahirapan si nanay nag-module. Hindi, yun yung tulong niya sa anak niya eh. Yung para bang susuko ka na, sa susunod na taon, sabi mo, pag wala pang face-to-face, hindi ko na talaga, ayaw ko na talaga. Kaya hindi pa dumating, mayroon ng face-to-face. Diba, madam? Isang exam na lang, ayaw ko na. Pero, pinagtagumpay ka na ng Panginoon. Nandyan si Lord. Nandyan yung Diyos. Sagot niya yung hamon ng panahon. Mayroon siyang ibinigay na hamon upang ating pagdaanan. Mayroong problema, mayroong pagsubok, pero siyang solusyon. Siyang lakas. Ang ibig sabihin, kung hindi ka bibitaw sa Kanya, ilang taon na yung
Castillejos, yung anniversary natin sa 24, 115. Kaya palakpakan natin si Lord. 112 na lang. 115 na kayo. 112 na lang. 115 na kayo. Yung ibig sabihin, mayroon talagang Diyos na kumikilos. Isipin natin, 3 pa lang, paano kung 100 na? Pero, nandyan po ang Diyos. At, yung kasaysayan ng simbahang ito, patuloy siyang madagdagan ng maraming mga pangalan, maraming mga istorya ng pagbagsak at pagbangon, maraming istorya ng pag-iyak at pagtawa, maraming istorya ng pagkalukmok at pagtatagumpay. At hanggat hindi tayo bibitaw sa Panginoon, magtatagumpay po tayo. Magtatagumpay tayo. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang din ng lahat ng Kristiyano ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon Kristo sa Jerusalem. Bakit sinabing matagumpay? Kasi nung panahon na yon ay gusto siyang hulihin, gusto siyang litisin, gusto siyang ipapatay. Pero nung panahon na yon, yung unang araw, yung araw bago mag-unang Lunes Santo, pumasok ang ating Panginoong Kristo sa lungsod ng Jerusalem nang walang sagabal. Ibig sabihin, matagumpay, walang sagabal, nagsisigawan ng maraming tao. Hosana, 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 dumarating ang hari ng mga hari sa pangalan ng Panginoon. Kaya, ngayong araw na ito, habang nagdiriwang tayo, kahapon, actually, ang masyadong memorable yung inyong anniversary kasi April 9. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang April 9 ay araw ng kagitingan, araw ng mga bayani. Ang ibig sabihin ay dito sa simbahang ito, ang magigiting na bayani ng Panginoon. Amen po. Sa simbahang ito, sa iglesyang ito, kayo po ang mga bayani ng Panginoon. Kayo yung unang tinawag. Si Pastor Candole, si Pastor Elmer, si Pastor Park, yung ibang mga Koreano na ginamit ng Panginoon, ako po, o ang Castillejos United Methodist Church, sa mga instrumento kami. Pero kayo talaga ang plinano ng Panginoon na buklubin at magsama-sama at maitatag ang isang misyon, ang San Rafael United Methodist Church. Kaya po, ang challenge, ang hamon, ang pagpatuloy ang misyon. Hindi natin pwedeng sabihin na total, nandito naman na tayo na lang. Bahala na sila. Pero mas maganda na mag-mission tayo upang sila din naman ay makilala. Kahit sa susunod na anibersaryo, hindi na pwede ang isang bilaong pansit, 2 na. Pero ang ibig sabihin, nagagampanan natin yung pagmimisyon. Nagpapasalamat tayo kay Pastor Rose at siya po ang naglilid sa inyo dito. Bilang pastor sa Mother Church, siguro nagkukulang kami. Baka minsan umiyak si Pastor Rose. Sabi niya, si Pastor Roger naman, hindi na ako. Pero, nandito lang kami. Sa tabi-tabi. Sa palagay po natin ay yung pandemic ay patapos na.
at magawa na natin muli yung mga pangarap nating naantala pero itinama ng Panginoon, kaya andyan na. Andyan na. Nagpasalamat tayo sa UMM kasama si Dave na nag-request si Pastor Ross na palitan yung cross eh. Naliliitan siya. Kaya biniro ko siya nung, pwede po bang nung nag-meeting kami sa anniversary eh, pwede po bang palitan yung cross? Bakit gusto mo ba yung mas mabigat? Pero tama nga naman yun po. At ang mga UMM, mayroon pang pailaw. O, pinailawan pa nila yung likod. Palakpakan naman natin yung UMM ng Castillon. Yung president namin po ay si President Irap. Pero hindi Estrada, Irap Quimiñano, yung president. Kaya ang ibig sabihin po, gusto po nilang sabihin na nandito lang kami. Na magpapatuloy tayong magtulungan. Nag-usap kami ni Pastor Ross bago ang church conference ng Castillon na baka i-declare na ni DS na isang local church na ito, iwalay na sa Castillejos, pero hindi natuloy. Ibig sabihin, kailangan pa natin ang isa't isa. Yung sa ang simbahan, pag 3 years old pa lang ay hindi pa pwedeng ipusing. Anong tawag doon? Hindi pa pwedeng awatin. Kaya bilang magulang, nandiyan si Nanay Banji, nandiyan yung Church Council Chairperson, si Tem, dito yung ating mga diakonisa. Nandito kami para mag-usap tayong uli upang paano natin magampanan itong pagmimisyon. Mayroong isang part doon sa story ng binasa sa Luke chapter 19. Sabi ni Jesus, inutusan niya yung 2 alagad. Sabi niya, pagdating ninyo doon sa kabilang bayan, mayroon kayong makitang asno, nakatali. Kalagan ninyo yun. Kapag kayo ay sinita, ibig sabihin, yung sumita, yun yung may-ari. At ang sabi ng Panginoon, sabihin ninyo lang sa sisita, kailangan ito ng Panginoon. Mga kapatid, gusto ng Panginoon sa pamagitan ng talata na yan na i-offer natin ang ating sarili sa Panginoon. Buo. Walang nakatali. Kasi pwedeng ialay natin nakatali yung isang kamay o nakatali yung isang paa. Hindi buo. O binibigay na natin lahat. Nabibigay tayo ng offering, nagkakanta tayo, nagsasayaw tayo, pero naiwan yung sarili natin. O naiwan yung puso natin. Ngayong 3rd year anniversary, tinatawag tayo ng Panginoon. Total, siya naman yung nagbigay ng tagumpay. Kaya nakita na natin na anumang hamon ang dumating, anumang problema ang dumating, anumang pagsubok ang dumating, mauulit at mamauulit itong salitang ito, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Kung pinagtagumpay tayo ng Panginoon sa pandemic at iba't ibang pagsubok, nagkapatong-patong yan noong panahon ng pandemic. Pinagtagumpay tayo ng Panginoon, ibig sabihin, pinatunayan niya sa atin na siya ay totoo, na siya ay buhay, na siya ay nagmamahal, na siya ay makapangyarihan, at hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Mayroon siyang gustong sabihin sa ating lahat. Anak, kailangan kita. Kaya tayo kinakalagan tayo ng Panginoon ngayon para may alay natin ng buo ang ating sarili sa Kanya. Kasi kailangan niya tayo. Kailangan niya tayo para dun sa pagmimisyon. Actually, kailangan din naman natin siya kasi hindi mahirapan tayong masyado, hindi tayo magtatagumpay kung wala siya. Pero kailangan niya tayo para may pagpatuloy ang pagmimisyon na
Sinabi ng Panginoon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, lahat ng tao. Gawin ninyong alagad ko ang lahat. Hindi niya sinabing, gawin ninyong alagad ko ang konti. Pwede na sana, pwede na tayo. Mas lagpas na siguro tayo sa konti. Pero ang sabi ng Panginoon, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Kanina, habang nagpapaawit yung mga kabataan, sobra akong nabibless. At ang iniisip ko ay, ipag-pray natin sila na makapagpatuloy silang mag-aral. Anong maitulong natin para pagpalain sila ng Panginoon? Anong kaya natin para tulungan natin sila na makapag-aral sila? Sobrang blessed ako, kaya nag-iisip ako ng mga biyaya na pwede sa kanila. Ngayon, sinasabi ko, Lord, alam ko natutuwa ka din. At bago ako nag-isip na pagpalain sila, iniisip mo na yung maraming pagpapala sa kanila. Hindi lang sa kabataan, para sa inyo pong lahat, para sa ating lahat. God is a God of blessing. Sobra siyang magpala, hindi sukat akalain. Yung sarili na nga, ibinigay niya na eh. Mayroon pa ba siyang hindi kayang ibigay? Higit pa sa 2 bilaong pansit kaya niyang ibigay sa susunod na taon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos at kailanman hindi siya nagbabago. Tayo manalangin. Aming Ama, inialay po namin ang aming pagsamba at ang aming mga buhay. Kalagan mo po ang anumang panikala, ang anumang pagkagapos, ang anumang pagkatali na ginawa ng kaaway upang hindi namin may bigay ng buo ang aming sarili. At naririnig po namin ang sinasabi mong, anak, kailangan kita. Narito po kami. Iniaalay namin ang aming mga sarili upang maging handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Pagpalain niyo po kaming lahat at we declare blessing upon blessing sa lahat ng iyong mga anak sa dakong ito. Hindi lang mag-addition, kundi mag-multiply, Panginoon, ang mga anak mo makakilala sa lugar na ito. At patuloy namin idinadalangin si D.S. Elmer, si Pastor Park, at lahat ng mga taong ginamit mo upang ang lote, ang simbahan na ito, ang lugar na ito ay may pagkaloob sa aming gawain. Salamat po, sapagkat alam po namin, hindi kami ang nag-isip, hindi kami ang nagplano, ikaw ang nagplano na sa lugar na ito ay may maitayong simbahan. At sa amin pong pagpapasalamat sa ikatatlong taon ng aming pong pagdiriwang, ng anibersaryo ng pagkatatag ng misyon sa lugar na ito. Hayaan mo na ialay namin ang isang mataas, dakila, at sobrang pagpapasalamat sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mag-clap tayo ng 3 malalaking bagsak. 1, 2, 3. Purihin po ang Panginoon. Dumako na po tayo sa paghahandog. Malakias chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Sumbukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintanang ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Magbigay siksik, liglig at umaapaw. Magbigay siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tumayo po tayong lahat, awitin natin ang doxology. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Panginoon, narito po ang bahagi ng pagpapala na lagi niyo pong ipinagkakaloob at binibigay sa amin, sa aming pamilya. Maraming beses naming napatunayan na kami ay mawalan at umasa kami sa salitang God will provide. Pinatunayan mo na ikaw ay Diyos ng pagpapala. Mula sa offering na ito, Panginoon, ako po ay nagdideklara ng masagana, siksik, liglit, maapaw na pagpala sa bawat isa, sa bawat pamilya, at sa iglesyang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
sa loob ng 3 taon. Mayroong mga pagsubok, mayroong problema, mayroong pandemic, pero pinagtagumpay niyo po kami. Walang duda na ikaw ang Diyos na nasa likod ng maraming tagumpay ng iglesia nito ng aming mga kapatid sa dakong ito. Narito po kami, malaya sapagkat iyong kinalagan. Narinig po namin ang iyong pagsabi sa amin na kailangan niyo po kami. Kailangan mo kami ng Panginoon. Kaya po, ipagpapatuloy po namin ang misyon. Iniaral namin ang aming mga sarili upang marami pang makakilala sa iyo at maitampok ang dakilang pangalan mo sa lahat ng tao. Ikaw ang Diyos ng iglesia nito. Hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na sa lugar na ito, sa simbahan ito ay nagsisimba. Maraming mga testimonyo sila ng iyong mga pagpapala, ng pagpapagaling, ng iyong pagpapatagumpay, ng maraming mga pagpapala, ng maraming himala sa kanila pong mga buhay. Kaya po, dumadalamin po kami na maraming testimonyo ng pagpapala ang maranasan ng iyong mga anak mula sa araw na ito hanggang sa susunod na anibersaryo ng April 9, 2023. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi titigil na magpala sa bawat isa. Personal ko pong ipinapanalangin ang mga panalangin ng iyong mga anak sa kanilang mga puso. Pagpalain niyo po ang Castelio United Methodist Church upang lagi silang magiging pagpapala sa anak na ito ng San Rafael United Methodist Church. Salamat po sa buhay ni Pastor Canduli at ang kanyang pamilya, ni Pastor Jomar. Lord, pinagkatiwala namin lagi ang aming pastor sa dakong ito, si Pastor Rose. At ang bawat isa sa iyo namin ito pinagkatiwala. Ang lahat nito ay buong pusong pagpapasalamat sa iyong katakilaan. Sa pangalan naman ng aming Panginoon Kristo. Taas po natin mga kamay. Ang hindi kumukupas na pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, mga pangako at pagpapala sa mga ating lahat ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin si Lord! Eko, ganito ang gawin natin. Habang nandiyan pa si Dave, nato muna tayo pupunta dito sa harapan para makuha tayo ng video at ng picture. Tapos mag-pray na sa pagkain si Pastor Jomar at kakain na tayo. So dito muna po tayo sa harap lahat. Dali na po kayo. Huwag na kayong mahiya. Yung bata sa harapan, yung mas bata ng konti dito sa unang maitang. Ayan. Kayong dalawa dyan, bukod sa video dapat mayroong may picture. Sige na, sorry. Ayan. Ayan po, tingin doon, tingin tayo doon. Okay, 1, 2, 3. One more. Thomas. Ganito po tayo kasi 3 years eh. 3 years. Ganyan, 3 years. 3 years. Hindi, 3 to eh. Isko at saka BBM yan. Magsama sila. 3 years. Yan. Okay, dito. Happy 3rd anniversary. 1, 2, 3.
Salamat po. Salamat. Sige po. Panginoon Diyos, mga pangyarihan sa lahat, napakadakila ka sa bawat isa sa amin. Sa pagdiriwang na ito namin kung ginanap sa lugar na ito, ng katatlong taon ng church na ito. Salamat din, Panginoon, sa tatlong mayroong kaarawan mula po sa kumpare na may edad na 64 at kay kumpare na may edad na 60 at sa aming busong kapatid na may edad na 17 ay itinatalaga sa iyong harapan upang kayo po ang Diyos na patuloy na magbigay lakas sigla ng kanyang pangangalawan at magpala sa kanyang buhay araw-araw at mag-iingat sa lahat ng gagawin araw-araw. Dalangin din namin, Panginoon Diyos, napakadakila ka sa bawat isa at ito po ay aming pinapupurihan, pinapasalamatan sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sige po, tayo yung manalangin. Muli po ay napapasalamat po kami sa isang katagumpayan na gawain na pinaranas po sa lugar na ito. Salamat po at dalayan po namin yung pagpapatuloy ng misyon na sinimulan dito ay marami pang katagumpayan ang iparanas mo sa simbahan ko. Dalayan din namin, Panginoon, ang pagkain na aming kakainin, patuloy mo po itong basbasan at patuloy po itong magbigay kalakasan sa aming pangakam. Maging Panginoon sa mga naganda, pagpalayan po sila physically, spiritually, Panginoon. Salamat po sa buong maghapon na ito na patuloy mo kami ingatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.